si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pagbibigay pugay sa naging kontribusyon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa serbisyo publiko, nagsagawa ng isang necrological service ang Senado nitong Miyerkules ng umaga. Ilan sa mga dumalo at nagbigay ng eulogy ay sina Senator Richard Gordon, ilang incumbent senators at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagbigay ng eulogy para kay Enrile na kanyang itinuturing na true legend. Bukod sa tagapagpangulo ng Senado noong 2008 hanggang 2013, ilan pa sa key government posts na kanyang hinawakan ay ang pagiging kalihim ng National Defense at Presidential Legal Counsel. Nakatakda naman ilibing ang dating public servant sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Isinagawa ng Bureau of Customs ang pampublikong subasta para sa 7 luxury vehicles na nakumpiska mula kina Curly at Sara Diskaya sa Maynila. Tunghayan ang ulat mula rito. Dumalo sa public auction si Acting Secretary Frederick Go ng Department of Finance bilang pagpapakita ng suporta sa akbang ng ahensya na maibalik ang kita para sa taong bayan. Ayon pa sa Bureau of Customs o BOC, may kabuuang 13 sasakyan ang nasa kustodiya nila. Ngunit 7 lamang ang iniaalok sa public auction ngayong November 20. Nagsagawa ng public viewing mula November 12 hanggang 14. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga interesadong bidder na masuri ang bawat sasakyan. Kabilang sa mga inilalok na units ang Toyota at Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz at Lincoln Navigator. Mahigpit na ipinatupad ang proseso ng verifikasyon at rehistrasyon upang matiyak na transparent at maayos ang bidding. Bahagi ito ng inisyatiba ng ahensya na makabawi ng kita na nararapat mapunta sa kaban ng bayan. Pagtitiyak pa ng BOC, ang lahat ng maliliko mula sa subasta ay direktang iuulat at idedeposito sa National Treasury. Layunin nitong maibalik at magamit ng tama ang mga ari-ariang pampubliko para sa programang pangkaunlaran ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang gaganaping trillion peso march na nakatakda sa susunod na linggo, November 30. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kasalukuyan na nilang tinututukan ng plano para sa seguridad sa protesta laban sa korupsyon, kung saan inaasahan ang pagdalo ng maraming tao. Magtatalaga ang PNP ng maraming checkpoints, mas mabilis na response teams at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kaukulang ahensya sakaling magkaroon ng emergency sa protesta. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PUV drivers at operators na hindi sumusunod sa 20% off student fare binigyang babala ng LTFRB. Presyo ng sibuyas, inaasahang bumaba sa paparating na holiday season. Alice Guo, hinatulan ng life sentence bunsod ng trafficking. ICI, tiniyak na may mananagot sa mga questionabling flood control projects sa Cebu. BOC, isinagawa ang public auction sa sasakyan ng mga Diskaya. At K-pop group Enhypen, magdodonate ng 4 million pesos bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.